Hello mga ka-vlog, this is my first time na gagawa ng vlog about sa travel ko or bakasyon ko outside of the Philippines. So we have to be prepared, nandito tayo sa NAIA Terminal, i-ready natin yung mga documents na dapat natin ipakita sa immigration. And also we should arrive at least 3 to 4 hours earlier kasi as you can see, mahaba po ang pila sa immigration. And that flight is around 2 hours or 2.5 hours going to Taiwan. So pagdating natin dyan, fit check, naka-pandemic tayo because this is January of 2025. So pagdating sa airport ng Taiwan, sa Taoyuan Airport, dyan na rin po ako nag-withdraw using my GCash card. So nag-alat ako ng 10,000 pesos only na cash sa trip na ito. Bukod dyan, may dala syempre ako mga credit card and ATM. Then, pwede tayong maglaro dito sa kanilang Lucky Land, pero paalala lang po, dapat at least 24 hours before you land in Taiwan, naka-register na kayo para makapaglaro kayo sa Lucky Land. Okay? So, dumating ako dito around 1 a.m., past 1 a.m. So, nag-taxi na ako going to my hotel. At pagdating ko sa aking hotel, ayan, as you can see, nag-book ako ng cheap na hotel. Humanap ako sa Agoda. Yan. Simple lang siya. And ang maganda rito, malapit yung hotel ko sa Ximending. So, that first day officially, nagpunta ako sa Shilin Market. So, in-enjoy ko yung mga pagkain dyan. Umikot ako sa Shilin Market because that is a famous location kung saan pwede tayong mamili ng mga pasalubong, kumain. At marami talagang mga choices dyan. Pwede, kapag umikot kayo, makikita nyo talaga na maraming choices of food and drinks. So, tinry ko tong beef nila na to. That is 200 Taiwan dollars. So, ayan. Medium rare din yung pagkaluto. Medyo mainit. So, ang maganda dyan, meron siyang variety of sauce or flavoring na nilalagay nila. So, the next day, after that night, pumunta ako ng Ximending or sa Ximen Station. Umikot ako dyan. Dyan natin makikita yung mga famous na The Red House, yung Pride Crossing. Kasi sa Taiwan po, ang unang-unang legal same-sex marriage sa buong Asia. Kaya proud na proud sila dyan sa kanilang Pride Walk or yung Pride Street nila sa Ximending. Ayan yon yung parang rainbow. So medyo mahirap lang kumuha. Kaya ang advice ko dito, maaga pa lang pumunta na kayo para makapag-picture kayo kasi maraming taong nagpipicture. And as you walk through, dyan lang paglagpas nyo, makikita nyo na yung Ximen Walker or Ximen Walk Street. Tapos mga ilang hakbang lang makikita nyo na yung famous na milk tea nila. Ayan, pinipilahan po talaga siya. So that is around, I think, nasa 200 pesos yung kanilang malaking Xinfutang, the famous milk tea. At makikita nyo rin yung maraming variety of foods dyan. So, tinry ko yung mga yan para makita natin. That's the famous Taiwan sausage. Masarap po talaga siya. That one naman, meron siyang mga spices. So, yung mga food selection dito sa Taiwan, actually, masarap siya kasi talagang knowing Chinese food, masasarap sila. And after that, pagkatapos sa Ximen Station, punta naman tayo dito sa may kanilang famous landmark. So, this is the Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ayan po siya. So, mga ilang steps yan. Medyo nakakahingal din, pero kayang-kaya natin. So, I must say, sa mga pupunta, dapat ready kayo, naka-rubber shoes kayo. Kasi ako that time nakahiwas ako kasi naka-boots because medyo malamig. So, I also tried yung kanilang MRT or LRT. So, going back to the hotel, nagpahinga, and then kinagabihan, I went back to Ximending para itry yung nightlife nila. So, ayan, kain ng konti, then konting chill sa bar, as you can see, ayan. Konting cocktail para ma-feel ko yung vibe sa Taiwan. Yan.
So, umorder tayo ng red wine dyan. And, kinabukasan, punta naman tayo sa Miramar Ferris Wheel. That's the Ferris wheel behind me. So, ang entrance fee po dyan is around 200 Taiwan dollars. So, yan. Yung Miramar kasi, mall siya. So, marami kayong choices of food din. Diyan na rin ako nag-lunch. So, maraming mga pagkain. And also, they accept credit cards or debit cards. Pero remind lang ha, hindi lahat ng mga establishments tumatanggap ng credit cards and debit cards. So, might as well may prepared kayong cash. So, in my case, nag-withdraw ko using GCash card. And bukod sa cash ko, meron pa akong debit card and credit card na dala. So, I tried yan, yung kanilang ramen. Meron ding yung egg roll na yon. Tapos, itong masarap to, yan. Yung kanilang parang sweets, parang kalamay na matamis. And of course, I took the time to take coffee kasi sobrang lamig that time sa Taiwan. That's around 10 to 15 degrees Celsius, doon naglalaro. So, I also tried the Ferris wheel. So, pag akyat nyo, diyan kayo bibili ng ticket. And remind lang, bawal ang hayop, bawal manigarilyo. So, mas mahal siya kapag holidays and weekend. So, in my case, weekend yan, Saturday. So, 200 Taiwanese dollar ang binayad ko. So, yan. After that, dumiretso naman ako sa Taipei 101 para ma-experience ko yung kanilang view. Pero ang tip dito, kung ayaw nyong gumastos, punta kayo sa ground floor. Tapos dun sa ground floor, punta kayo ng second floor. Bumili kayo ng kape sa kanilang Kappa Coffee. So, yan yung second floor. Punta kayo dito yan. Simple Kappa. Order kayo ng kape. That is around $240 Taiwanese dollars. So, aakyat kayo papunta sa 60th floor. Then, from 60th, tatawid kayo ng another elevator. Sasakay kayo going to the 88th floor. Remind lang po, pag dumiretso kayo sa Simple Kappa Coffee, hindi nyo na kailangan pumila ng pagkahaba-haba going to the view deck. Kasi yung view deck is nasa 89th floor. So, itong si Simple Kappa, nasa 88th floor siya. Then, the following day, maaga tayo, pumunta tayo sa kanilang tour. So, nag-avail ako ng tour using Klook. So, yan. Hanap kayo ng mura doon kasi ako nakakuha ako ng tour for around 1,200 pesos lang. So, pumunta tayo dyan sa kanilang mga sikat na locations. Ayan. Yung parang Batanes siya eh. Batanes feels, tas ang lakas-lakas ng hangin, no? So, ang maganda dyan sa tour na yan, may mga kasama tayong iba-ibang mga lahi. Good thing, meron tayong nakasama Filipino na ating taga-picture. Yan. And then after that, going to the Sky Lantern, kasama na rin sa package yan. Imagine kung makakahanap kayo ng murang tour package, 1,200 pesos, 4 na yung pupuntahan nyo dyan. Yun yung kanilang beach area, itong Sky Lantern area. Tapos dyan yung Jufen, Shilin, that is Jufen. Tapos, I forgot the name, pero sulit na sulit talaga siya. And of course, ayan, tinry din namin yung mga famous food sa Taiwan. So, hanap lang kayo maraming masasarap na kainan and murang mga kainan. So, lastly, punta kami sa dito sa kanilang pastry making building. Kasama yan dun sa tour. So, medyo kung wala kang artistic hand, try mo to kasi may enjoy mo. Ako na-enjoy ko siya. Hindi ako magaling sa art pero dito ko na-try mag-bake ng sarili kong pastry. And, ayan, may mga free taste. So, kitang-kita talaga na, ayan, free taste tayo. So, medyo
medyo matamis lang, so ingat para sa may mga matataas na blood sugar level. And yun, that's it. Going back to Manila, tax refund tayo kasi namili tayo ng mga gamit, souvenir. So, that's my quick tour and I hope na nag-enjoy kayo and see you on my next vlog. Bye guys!